Humarap na sa Kongreso ng Estados Unidos si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel noong Miyerkules. Ito ay sa gitna ng maaaring mabagong relasyon ng dalawang bansa kapag nagpalit ka ng Pangulo ng Estados Unidos sa Nobyembre. Narito ang ulat ni Rosel Feria. Sa talumpati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa harap ng mga kongresista ng Estados Unidos, sinabi nitong ang mundo ay nasa kumbulsyon o kaguluhan. Ang salpukan anya na nangyayari ngayon sa mundo ay salpukan ng barbarismo at sibilisasyon. We meet today at a crossroads of history. Our world is in upheaval. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. Binanggit ni Netanyahu ang kumpiyansa niya sa mga hakbang para mapakawalan ng hostages na bihag pa rin ng Hamas sa Gaza. As we speak, we're actively engaged in intensive efforts to secure their release. And I'm confident that these efforts can succeed. Some of them are taking place right now. Umapila si Netanyahu para sa Israel at US na tumayong magkasama upang magtagumpay-anya ang puwersa ng sibilisasyon. Maririnig ang palakpak ng mga kongresista na mapapansing mas malakas mula sa Republicans kung ihahambing sa Democrats. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Bago ang talumpati, nagkita sina Netanyahu at Speaker of the House of Representatives Mike Johnson at nangakong susuportahan ang isa't isa. The threats Israel faces are not only kinetic. Jerusalem is also combating lawfare and information wars and double standards from the UN and the media. Today and every day, Americans must stand shoulder to shoulder with Israel in its great struggle. You said just now something that resonates throughout the ages. Almost 2,000 years ago, the Romans breached the walls of Jerusalem. On this day, almost 2,000 years ago. Well, our enemies will not breach our walls today. And our wall is not made up only of our own soldiers, our brave heroes, but also the friendship and alliance with the great United States of America. That is very much expressed here today. And I thank you for giving me this opportunity. And the people of Israel thank you for giving us this opportunity. Ilan sa Democrats kasama sina Senate No. 2 Dick Durbin at dating House Speaker Nancy Pelosi ang hindi dumalo sa talumpati. Nitong Huwebes, nakaschedule na makipagpulong si Netanyahu kay Pangulong Joe Biden at kay Pangalawang Pangulong Kamala Harris. Sinasabing magkahiwalay ang mga meeting na ito. At sa Biyernes naman, nakaschedule na mag-usap rin sina Trump at ang Israeli Prime Minister sa Mar-a-Lago Resort ng Republican presidential candidate. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Rosel, magandang araw sa iyo. Matanong ko lang ano-ano ang mga isyong tatalakayin ni Netanyahu, Biden, Harris at Trump sa hiwa-hiwalay nilang pagpupulong. Sa meeting ni na Prime Minister Netanyahu at Pangulong Biden, tulad ng inaasahan una sa pag-uusapan nila ang nakabinbin na ceasefire sa Gaza at hostage release. At sa kanya namang pakikipagkita kay Harris, ayon sa isang report, plano ni Harris na bigyang diin ang pangako niya sa seguridad ng Israel, ngunit ididiin din niya na panahon na para tapusin ang giyera kung saan ligtas ang Israel, mapakawalan ang lahat ng hostages at mawakasan ang paghihirap ng mga sibilyan sa Gaza. Samantala sa Biyernes ang unang pagkikita ni na Trump at Netanyahu mula nang magkaroon sila ng fallout noong April 2021 nang i-congratulate ni Netanyahu si Biden sa pagkapanalo nito sa eleksyon noong 2020. Marahil ito ay mending wounds para na rin matiyak ni Netanyahu ang suporta ng US sa Israel sakaling si Trump ang manalo sa November elections. Ayon kay Trump, babalikan niya ang peace and stability ng rehiyon ng gitnang silangan. At sa Biyernes pala ay birthday daw ng anak ni Netanyahu na si Yair na nakatira sa Miami. Maraming salamat sa iyo, Rosel Feria.